madlang people. Ako ay si Yapa O at ako ay isa sa mga magi-interview ngayong araw. Ipapasa ko na to kay Kenzo. Ako naman po, si Kenzo Carion, and today, ako po ang magiging cameraman niya. At pasok na ito kay Sebastian. Ako ay si Sebastian Cabiola at ako ay ginawa ng mga katangunan. Hello. I will be passing it to team member Aika. Surprise! At ako naman si Aika Moranyo bilang camera woman. Ipapasok ko na sa kagrupo ko. Hi! Ako po si Queenie Macraeg, isa po sa mga interviewers. At kami po ay ang group 4! Don't you 2, 3, go. Sa tingin mo ba, batas lang ba ang trato sa babae at lalaki pagdating sa larangan ng trabaho? Para sa akin, since yung nanay ko yung nagtatrabaho para kumita kami ng pera, I think hindi. Kasi most of the times, mas pinipili ng tao mga lalaki kasi nasanay sila na ang pagtingin sa lalaki ay matapang at marunong mag-lead. Pero ang babae sa bahay lang at housewife. So I think hindi. Yun. Okay. Thank you for your answer. notice how I get quiet when there's no Lang hapon po sa engineer. Pwede po ba kayo interview? Unang tanong. Sa tingin mo ba, patas lang ba ang trato sa babae at lalaki pagdating sa larangan ng trabaho? Pagdating sa larangan ng trabaho, may iba't ibang kwalifikasyon na hinahanap ang bawat institusyon. Pero lahat naman ng tao ay maaaring matuto kung ano man yung trabaho na yun, mapalalaki o mapababae man. May mga lalaki na marunong gumawa ng buhok o mga hairdresser. May mga babae rin naman na marunong sa construction site. Para sa akin, nagkakaroon lamang ng negatibong bahid ito o ng negatibong reflection kung yung thinking ng mga tao ay minamaliit ang bawat isa. Pero para sa akin, nagiging pantay ang tingin ng bawat isa pagdating sa pagtatrabaho kung ang bawat tao ay magkakaroon ng chance na mabigyan ng chance na gawin yun or matutunan yung trabaho. Bilang isang tao, hindi naman nakabase sa kasarian na kung kaya mong gawin yung isang trabaho o hindi. Nasa pamamaraan mo yun, nasa diskarte mo yun, kung kaya at may kagustuhan kang gawin yung trabaho. Salamat po sa oras ng one else around, me and you and awkward silence. Magandang hapon po. Pwede ba kita i-interview? Sige po. Ang tanong ay, sa tingin mo, bakit sa ngayon ang mga lalaki ay mas pinipiling pinuno ng isang komunidad o bansa? Subalit kapag sa silid-aralan, mas nauuna ang mga babae. Bakit mas lamang ang lalaki kahit na meron lamang kakayahan ang mga babae? Sa akin po, sa tingin ko, dahil sa opinion ng iba na mas malakas ang mga lalaki na sa physical na anyo, kaya nila mas gustong binoboto na pinuno ng lalaki kaysa sa babae. Saka, iniisip din nila mas matalino yung lalaki. Sige po. Salamat po sa iyong sagot. Don't you dare look at me that way. Magandang hapon po. Pwede ba kita i-interview? Pwede. Ang tanong ay, bakit mahalaga ang gender equality? Sa aking opinion, mahalaga ang gender equality kasi ito yung pagpapakita ng halaga sa isang tao. Kasi ito yung pagpapakita sa kanya na kahit iba-iba ang gender natin, kahit ako lalaki, ikaw tomboy, same pa rin tayo ng rights. Pare-pareho pa tayo ng rights natin. Walang iba na pag lalaki, ganito kataas, babae, ganito kabababa, tomboy, ganito mataas lang. Ang para sa akin mahalaga kasi parang ito yung pag-treatment sa ibang tao na para sila ay maging mahalaga. Salamat po sa pagbibigay ng iyong oras. I don't need reminders of how you don't. Magandang hapon po. Pwede po ba kayo interview? Ito ang tanong. Sa mga labanan nila, kinakailangan
For me, in terms kasi ng sa school, sige sa school na. In terms sa school, may mga meron tayong mga sinasalihan ng mga pageant or mga sinasalihan ng academic sports. Na which is meron din naman criteria or mga kasarian na yung nire-reward. Kaya mismo, kung doon, siguro kailangan may kasarian na pinipili. Pero in generally, kapag sa buhay na mismo kinakakalap, wala talagang pinipili. Ang problema, kung ano man na kasarian. Kasi nga gaya nga lang for me, ang paniniwala ka din, gender equality is a must. That's also just equality, but also dapat sa bawat boss ng bawat bata, bawat matanda, baby, or anything naman ng tao, magkaroon sila ng sariling boses. At doon sa pagkakaroon ng sariling boses, doon din mas magiging kakaroon na mas maganda na lahat ng gender din nagkakaroon ng karapatan na sumali sa isa't isa. Pero kung pagdating naman sa mga pageant, may mga pageant din kasi na panlalaki, may mga pageant na pang LGBT, may pageant na may pang babae. So mostly, in general, pagdating sa buhay, kahit sino pwede. Pero in terms of mga pageant or like sa iba't ibang larangan, talagang may pinipili at may kailangan talaga. Para din siya para makatulong sa kung ano yung gusto ng bawat isa at para magkaroon din ng pagkakapantay. Feel the same. Oh, the burning pain. Listening. Magandang hapon po. Pwede ba kita i-interview? Yes. Sige. Tanong ay, sa mga labanan ba, kinakailangan bang piliin kung anong kasarian ang maaaring ilaban o babae, lalaki, tomboy o baklaman siya? For me, hindi. Kasi lahat naman yun may kakayanan. Makipaglaban eh. Mapababae man, lalaki, bakla, tomboy, etc. Lahat naman kaya nila eh. We have our own strength, hindi lang nakikita ng iba. We have our own strength na makipaglaban kahit ano pa yung kasarian natin. Okay. Salamat po sa inyo. Bye, bye. Ayun, ulitin natin. Nag-ano ka na. Sa tingin people, ako ay si using it. Magandang hapon po. Stop! Ulit! Kami po ay ang group 1.